Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1241. Bumagsak ang malalaking butil ng pawis mula sa noo ni Master Ladenburg. Ang kanyang mukha ay naging puti. Siya na sana ang patay kung hindi siya nakareact sa oras. Puntahan mo siya, sabay-sabay mong salakayin siya. Gayunpaman, nakita niya ang bangkay ng kanyang anak sa sahig, at nakita niya ang mga numerong nasa gilid niya. Nagutos si Master Ladenburg. Hey, sa tingin mo matatalo mo ako dahil mas marami kang tao. Tumawa si Jack at tumingin kay Daniela. Pakituloy ang pagkain. Iwanan mo na lang sa akin ang mga vermin na ito. Pagkasabi niya nun ay tinaktak niya ang paa niya at sumugod sa mga lalaki. Okay. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Daniela. Napuno ng init ang kanyang dibdib, sinabihan talaga siya ni Jack na manatili. Tila totoong nagmamalasakit sa kanya ang lalaki. Umalangaw-ngaw ang nakakatakot na mga tunog ng labanan. Marami sa mga kumakain ay natakot at tumalon diretso mula sa ikalawang palapag sa takot na matali sa cacophony. Ang mga lalaki mula sa pamilya Ladenburg ay hindi katugma kay Jack. Sa isang iglap, bumagsak silang lahat sa sahig, hindi na umaalingaw-ngaw ang mga dibdib. Young Master Jack, ikaw napakalakas mo. Nagkunwari si Young Master Mac na alamin ang sitwasyon at maluwag na lumapit upang tingnan ang eksena. Tuwang-tuwa siya nang makita niya ang mga bangkay sa sahig, gayunpaman, nagsuot pa rin siya ng maskara ng pagkataranta. Napakalakas mo. Ang Panginoon ng pamilyang Ladenburg ang pinakamalakas na manlalaban sa ating lungsod. Hindi ko akalain na matatalo mo siya ng ganoon kabilis. Binigyan siya ni Jack ng isang walang kibo na tingin at itinago ang kanyang espada. Pwede ba kitang pahirapan sa paglilinis ng mga bangkay sa paligid? Walang problema. Nasa serbisyo mo ako, Young Master White. Agad na inutusan ni Young Master Mac ang kanyang mga nasasakupan na linisin ang mga katawan. Matagal na niyang hinihintay ang mismong araw na iyon, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong gawin iyon hanggang noon. Ang sarap sa pakiramdam. Lumapit si Jack at umupo sa tabi ni Daniela. Sa tingin ko, wala nang mangiistorbo sa atin ngayon. Pagkatapos niyang sabihin iyon, napakalaking lagok ni Jack sa bote ng alak. Natahimik si Daniela nang makita siyang umiinom na parang wala nang bukas. Hindi ka pwedeng uminom ng ganyan, Jack, nagmamadaling paalala nito sa kanya. Ito ay alak ng unggoy. Hindi ito regular na alak. Hindi mo maaaring inumin ito sa ganoong paraan kahit na mayroon kang mataas na tolerance sa alkohol. Napakalakas nito, at kahit ang mga martial artist ay madaling malasing dito. Dito, huminto muna si Daniela bago siya nagpatuloy, at saka, ang mga taong nakainom na nito ng 2 beses o 3 beses lang ang makakainom ng mas marami dahil naka-adjust na ang katawan nila dito. Pero kahit ganoon, hindi naman nila basta-basta masusuka. Siguradong malalasing ka kung hindi ka pa nakainom noon. Hindi naman. Ganon ba kalakas? Walang imek si Jack sa loob. Wala man lang siyang naramdaman at naisip lang niya na masarap itong alak. Wala siyang pakialam ng payuhan siya ni Daniela na dahan-dahan itong inumin, ngunit hindi niya akalain na ang alak na ito ay magpapalasing kahit mga martial artist. Gayunpaman, hinala niya ang sinabi ni Daniela. Ang iba ay maaaring nalasing dahil mas mababa ang kanilang alcohol tolerance. Natural na mataas ang kanya. Ngumiti siya at sumagot, huwag kang mag-alala. Alam ko ang sarili kong limitasyon. Hindi na ako iinom kapag nahihilo ako. O sige, gusto ko lang sabihin sa'yo kasi nilalamon mo na. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay ni Daniela at sumandok ng gulay para kay Jack. Kumain ka na. Ang restaurant ng hotel na ito ay may napakasarap na pagkain. Napansin ni Young Master Mac na nag-aayos ng mga bangkay. Upang linisin at ayusin ang lugar, ang kanyang kilos kay Jack. What a lucky guy, na mapagsilbihan ng ganito kagandang babae. Kabanata 1242. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalasap ng alak, naramdaman ni Jack ang pagre-relax ng kanyang mga kalamnan habang umiinom sa bote. Ilang sandali pa ay nalinas na ang lugar. Ang mga sirang mesa at upuan ay naalis na lahat. Gayunpaman, walang paraan upang ayusin ang nakanganga ng mga laslas sa mga dingding at sahig sa ngayon. Sa kabutihang palad, kinokontrol ni Jack ang kanyang lakas sa laban. Ang hotel ay maaaring ganap na nawasak kung hindi man. Makalipas ang ilang sandali ay naramdaman ni Jack na bumigat ang kanyang ulo. This is some wine. Wala akong naramdaman kanina, pero ngayon nahihilo na ako. Pulang-pula na ang mukha ni Jack. Napatitig siya sa perpektong katangian ni Daniela na para bang hinihila siya papunta sa kanila. Kailangan niyang aminin na habang tumitingin siya sa kanya, mas maganda siya. No wonder maraming young masters ng Shadow Family ang gustong ligawan siya. Dahan-dahan lang sinabi ko sa iyo ngayon lang, di ba?
Ang mga taong umiinom nito sa unang pagkakataon ay hindi maaaring tumagal ng labis. At hindi ka naniwala sa akin. Nakaramdam ng sobrang hiya si Daniela sa pagtitig ni Jack sa kanya. Bahagya niyang binaon ang baba niya, ang lakas ng tibok ng puso niya. Hindi pa niya naranasan ang ganitong pakiramdam noon. Nang iangat niya ang ulo niya, nakita niyang nakasubsob na si Jack sa mesa. Tila sa wakas ay pumasok na ang alak sa kanyang sistema. Jeez, lasing na lasing siya. Hindi alam ni Daniela kung matatawa o maiiyak sa kalasinggan ni Jack. Lumakad siya na may malungkot na ngiti sa kanyang mukha, binuhat siya. Let's go? Jack, lasing ka na. Ay nalalayan niya si Jack pababa ng hagdan. Hindi ako lasing. Maaari pa akong uminom ng masarap na alak na iyon. Mahinang pagsasalita ni Jack. Wag na, ihahatid na lang kita. Sa hagdanan, hinigit ni Daniela si Jack sa kanyang likod at humakbang pababa. Siya ay mabigat, ngunit siya ay sapat na madaling dalhin para kay Daniela na nasa tuktok ng katayo ang demigod. Ibinabalang niya si Jack kapag nasa concierge sila. Bigyan mo ako ng 2 kwarto. Sabi niya sa staff, napatingin sa kanilang dalawa ang magandang babae sa concierge. Paumanhin, miss, ngunit isang silid na lang ang natitira dahil gabi na, nakangiting sagot niya. Isa, nang marinig niya ito, nagsalubong ang kilay ni Daniela. Halatang nasa dilema siya. Gayunpaman, tiningnan niya ng isang beses si Jack sa tabi niya at sinabing, sige. Kukuha ako ng kwarto. Pagkatapos niyang magbayad ay inalalayan ni Daniela si Jack at umakyat ng hotel. Kabanata 1243. Mabilis ding nakarating si Master Mac sa hotel ng kanyang pamilya. Nagtungo siya sa concierge para hanapin ang alak niyang unggoy. Gayunpaman, nagalit siya pagkatapos maghanap ng ilang sandali. Agad niyang tinawag ang anak. Nasaan ang alak ko? 3 bote nito. Bakit isa na lang ang natitira? Ngumiti siyang Master Mac nang marinig iyon. Binigyan ko ng 2 bote ng alak ang 2 sa aming mga customer. Galit na galit si Master Mac na halos lumuwa siya ng dugo nang marinig niya ito. Napakahalaga ng alak na iyon na hindi man lang niya nagawang inumin ito, ngunit ipinamigay lang ito ng kanyang anak sa mga customer. Kahit na pinayagan niya ang mga customer na inumin ito, dapat ay nagbayad sila ng hindi bababa sa isang malaking halaga para dito sa halip, ito ay ipinamigay ng ganoon-ganoon. Naiinis ka ba kapag nakikita mo akong nagagalit? Iyan ang mga treasured property ko na itinago ko sa loob ng maraming taon. At ibinigay mo lang ito sa iba. Nagalit si Master Mac. Tinapunan niya ng masamang tingin ang anak. Ikaw ay walang utang na loob na baboy. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Young Master Mac. Hindi mo lang ako mabibintang ganyan, ama, walang magawa niyang paliwanag. Pupurihin mo ako kung alam mo ang mga pangyayari, at iisipin mong sulit ang pagbibigay ng 2 bote ng alak na iyon. Sulit. Galit na galit si Master Mac kaya hindi siya nakaimik. Fine. Ipaliwanag mo sa akin ang lahat, nakangusong sabi niya. Tingnan natin kung gaano kahalaga ito. Kung iba ang iniisip ko, bibigyan kita ng 2 matapang na sampal. Huwag mong isipin na ililibre ko ang iyong dignidad. Walang imik si Young Master Mac. Mayroon kaming 2 napakahalagang tao na bumisita sa amin sa hapunan, ama, paliwanag niya. Ang isa sa kanila ay ang pangatlong anak na babae ng pamilya Cabello. Ang isa ay ang Young Master ng White Family. Hey! Tinulungan nila kaming patayin ang mga mandirigma ng pamilya Ladenburg at ngayon ang teritoryo ng pamilya Ladenburg ay sa amin. Inutusan ko na ang aming mga tauhan na humawak sa pagkuha. Sa tingin mo ba sulit na ibigay sa kanila ang 2 bote ng alak ngayon? Ano? Huminga ng malalim si Master Mac pagkatapos niyang marinig ito. Seryoso ka ba? Kaya sinasabi mo na si Master Ladenburg at ang kanyang mga tauhan ay patay na lahat. Tuwang-tuwang sabi niya. Kung ganoon ang kaso, ang pagbibigay ng 2 bote ng alak na iyon ay ang pinakamahusay na posibleng palitan. Oh, andyan pa ba sina Young Miss Cabello at Young Master White? Kailangan kong makipag-inuman sa kanila para lang makita ko sandali ang mukha nila. Si Master Mac ay labis na nasasabik. Ang galit sa kanyang ekspresyon ay matagal nang nawala, at sa lugar nito, mayroong purong tuwa. Umalis na sila, wala ka ng pagkakataong uminom kasama sila. Ngumiti si Young Master Mac. Kami ay maswerte. Nagkataong umiinom si Young Master Ladenburg sa itaas nang makita niya ang ikatlong anak na babae ng pamilya Cabello, at hindi niya maiwasang magkaroon ng maruming intensyon sa kanya. Hinatulan ng lalaking iyon ng kamatayan ang buong pamilya Ladenburg. Napakaganda. Sa ganitong paraan, wala nang maglalakas loob na ay bully ang pamilya Mac sa lungsod na ito. Biglang sumili ang pinanibik sa mga katangian ni Master Mac. Nakakaawa naman. Sikat ang third young mistress na si Cabello sa kanyang kagandahan. Hindi maasahan ng marami na makakalaban niya. Buti sana kung masulyapan ko siya.
I've never got the chance to see her myself. Hindi niya alam na binuhat ni Daniela si Jack sa kwarto. Isinara niya ang pinto gamit ang kanyang paa at inalalayan si Jack sa kama. Ngunit habang nakahinga siya ng maluwag nang nasa paanan na sila ng kama, diretsyong bumagsak si Jack sa kutson. Siya ay hindi matatag sa kanyang mga paa, kaya siya ay nahulog kasama niya at napunta sa ibabaw ng kanyang katawan. Nasa harapan niya ang gwapong mukha ni Jack. Kumabog ang kanyang puso sa kanyang dibdib at kinurot ng kaba ang kanyang mga ugat. Tubig. Gusto ko ng tubig. Nakaramdam ng matinding uhaw si Jack at mahinahong nagsalita. Sige, kukuha ako ng tubig para sayo. Napailing si Daniela sa sarili at nagmamadaling bumangon, nagsalin ng tubig sa isang tasa para kay Jack. Tinulungan niya itong uminom ng tubig bago nilapag sa bedside table. Tapos napansin niyang patay na tulog na si Jack sa kama. No way! Natutulog na siya. Hindi maipaliwanag ni Daniela kung bakit napuno ng disappointment ang dibdib niya nang makita ang natutulog nitong figure. Naligo si Daniela pagkatapos haborin ang sapatos ni Jack, saka siya umupo sa tabi ng kama. Lalo siyang kinabahan habang pinag-aaralan ang mukha nito. Tulog siya, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakahiga siya sa tabi ng isang lalaki sa buong buhay niya. Isa siyang lalaking nagustuhan niya. Paanong hindi siya kabahan? Hindi naman niya malalaman kung susuntukin ko siya, di ba? Mabilis, isang matapang na pag-iisip ang dumaan sa ulo ni Daniela. Pagkatapos ay hindi na niya napigilan ang sarili. She steadied herself on her palms and crawled over kaya tumabi siya kay Jack, tapos hinalikan niya ito sa pisngi. Mabilis siyang humiga pagkatapos ng halik na iyon, ang puso niya ay walang tigil sa pagtambol. Kinakabahan siya na baka mamatay siya. Ito ba ang aking unang halik? Pakiramdam ni Daniela ay lalabas na ang kanyang puso mula sa kanyang tadyang. Hindi pa siya naging ganoon kapangahas sa buong buhay niya. Gayunpaman, mabilis niyang naisip na hindi ito binibilang-bilang kanyang unang halik. Isang direktang halik lang ang mabibilang, kaya hindi nabilang ang halik na iyon. Pagkatapos niyang mag-isip, muling tumabi si Daniela sa katawan ni Jack, lumipat ang tingin nito sa labi nito. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, itinikom niya ang kanyang mga ngipin, ay nalalayan ang sarili sa kanyang mga palad, at hinalikan siya sa labi. Kumalat ang init sa buong katawan niya matapos niya itong halikan. Ibinigay niya ang kanyang unang halik sa isang taong gusto niya. My first kiss has taken by you, bulong niya habang nakatingin kay Jack. Pananagutan mo na ako ngayon. Pagkatapos niyang sabihin iyon, humiga siya at tuluyang pumikit ng kontento. Dahan-dahan din siyang nakatulog. Paggising niya, maliwanag na ang langit. 2 o 3 minuto na siyang gising nang imulat din ni Jack ang mga mata nito. Dahan-dahan niyang narehistro na siya ay nasa isang kakaibang silid at huminga ng malalim. Nang makita niya si Daniela sa tabi niya, natulala siya. Ako ay natutulog sa kapareho mong kama kagabi. Napalunok si Jack nang makita si Daniela na nakasuot ng pantulog. Hindi niya akalain na malalasing siya. At saka, wala siyang maalala kung paano siya nakarating doon. Tama, isa lang ang kama dito, kaya syempre, pinagsaluhan namin. Mabilis na umupo ng maayos si Daniela at nahihiyang iniyuko ang kanyang ulo. Namumula ang pisngi niya na para bang malapit ng magliyab. No way. Hindi namin ginawa yon ng tama. Hindi nakaimik si Jack, kung hinigan niya si Daniela habang lasing siya. Kabanata 12:45. Natigilan si Daniela, at biglang may pumasok na masamang kaisipan sa kanyang isipan. Ang panunukso ay maaaring isang magandang ideya sa ilalim ng gayong mga pangyayari, upang makita kung ano ang magiging reaksyon ni Jack. Pagkatapos magplano ng masamang ideya, sinadyang tumango si Daniela at sinabi sa mahinang tono, "Ako ang babae mo ngayon. Ikaw, kailangan mong managot sa akin." What the? No way? Really? Pareho ba tayong? Napapikit si Jack. For once hindi niya alam ang gagawin. Paano niya ipapaliwanag sa kanyang asawa sa pagkakataong ito? Nabahiran pa nga ng pula ang bedsheet kagabi, at kinailangan kong hilingin sa kasambahay na palitan ang kumot. Para kang barbarian, hindi man lang marunong magtrato ng magiliw sa isang babae, sabi ni Daniela sa mas nahihiyang boses. Umaambo ng isip ni Jack. Ang kanyang ulo ay umiinit at umiikot. Hindi niya akalain na gagawin niya ang ganoong bagay kay Daniela pagkatapos nitong malasing. Medyo natagalan si Jack bago siya nakapag-react. Bakit hindi ka kumuha ng extra room? Tsaka lasing ako, bakit hindi mo ako tinulak palayo? Tumingin siya kay Daniela, walang magawa. Agad na lumungkot ang mukha ni Daniela nang maramdaman niya ang karamdaman sa mukha ni Jack. Ngayon Jack, hindi ko inaasahan na magiging napaka-irresponsible mong tao. Ibinigay ko sa iyo ang aking mahalagang unang pagkakataon, paano mo ito matatanggihan? Daing ni Daniela, puno ng galit ang mukha niya.
Alam mo ba kung gaano ako kapagod na buhatin ka mag-isa kagabi? 2 kwarto ang hiniling ko pero isa lang ang available. Tumahol siya. Napagod na ako at nagplanong magpahinga pagkatapos maligo. Pero noong mga oras na iyon, akala mo ako ang asawa mo, at ikaw, bully mo ako. Sabi niya sa humihikbi na tono. Hindi makayanan ni Jack ang makitang umiiyak na babae. Sa takot na makitang umiiyak si Daniela ay agad niya itong inaliw at puno ng gulat ang tono nito. Huwag, mangyaring huwag umiyak. Hindi ko sinasadya iyon. Ang iniisip ko lang ay mas matanda ako sa iyo ng ilang taon, at hindi ka lasing noong panahong iyon, kaya maaari mo akong itulak palayo. Umangat ang ulo ni Daniela at hinarap si Jack. She bit her alluring rosy pink lips and pouted, "But, I don't care about your age at all. I like you, that's all." Tsaka, pagod na pagod ako pagkabuhat sa'yo pabalik sa kwarto at medyo tipsy din ako that time. Kaya nga hindi kita tinulak palayo. Sigh. Ano ang gagawin natin ngayon? Nangako ako sa asawa ko na siya lang ang mamahalin ko. Pero ngayon tayong dalawa. Sigh. Tsaka napakabata mo pa. Napatingin si Jack kay Daniela na mas bata sa kanya ng 6 o 7 taon at masama ang pakiramdam sa nangyari. Sa pagkakataong ito ay gumawa siya ng malaking gulo. Ngunit, kahit anong pilit niyang alalahanin, wala siyang maalala. Tanging mga larawan ng pag-inom niya at mas maraming pag-inom ang tumatakbo sa kanyang isip. Pagkatapos ay nakaramdam siya ng pagkahilo at kalaunan ay binuhat ng kung sino sa kanyang likuran. Ngumiti si Daniela ng nakakaloko, nakatingin sa mukha ni Jack na nahihiya. Huwag kang mag-alala, tapos na ang nangyar, hindi na mababawi ngayon. Girlfriend mo na ako, pero huwag mo munang sabihin sa asawa mo ang tungkol sa amin. Maghintay hanggang mas close kami sa isa't isa tapos sasabihin namin sa kanya. Inaliw siya ni Daniela, sinusubukan niyang huwag tumawa. Tiningnan ni Jack si Daniela at sumagot, pero, hindi ito magiging pata sa iyo ngayon. Pinipigilan ni Daniela ang pagtawa, pinipilit na huwag humagalpak sa tawa. Hey, okay lang. Basta maganda ang pakikitungo mo sa akin in the future, hindi ako magiging unfair. Si Daniela ay naglagay ng mataimtim na tono at tinapik ang balikat ni Jack para aliwin siya. Matagal na tumahimik si Jack, bago niya tuluyang sinabi kay Daniela, pagkatapos pagbabalik natin sa White family, sasabihin mo sa lahat na kaibigan kita, okay? Sigh. Hindi ko na naisip kung paano sasabihin ito kay Selena. Sinisipa ni Jack ang sarili dahil sa sobrang pagkalasing at paggawa ng kalokohang pagkakamali. Binalaan pa siya ni Daniela na huwag agad uminom ng alak noon. Gayunpaman, punong-puno siya ng sarili noong mga oras na iyon, sa pag-aakalang mabuti ang kanyang pagtitiis sa alkohol, kaya hindi niya pinansin ang babala ni Daniela. Ngayon ay kailangan niyang anihin ang kanyang itinanam. Walang problema, sa pagtingin sa mga linyang lumilitaw sa pagitan ng mga kilay ni Jack, kontentong ngumiti si Daniela. Bumangon na siya at pumunta sa banyo para magpalit. Umupo si Jack sa gilid ng kama at humihit-hit ng sigarilyo, sa pag-asang mapapatahimik nito ang nag-aalalang kaluluwa. Hinintay niyang matapos si Daniela sa pagpalit saka lang siya naghilamos. Nang tumayo siya sa harap ng salamin sa banyo, tiningnan ni Jack ang kanyang pisngi, may bakas na pulang kolorete sa kanyang pisngi. I'm so done for. Parang kagabi talaga. At isa pa, si Daniela ay bata pa. Kung itataboy ko ang responsibilidad, papatayin ako ng ulo ng pamilya Cabello, di ba? Natatalo si Jack. Kabanata 1246. Natigilan si Jack. Wala siyang magagawa ngayon, pinipigilan niya ang sarili, pilit na huwag munang isipin, at umaasa na magkakaroon siya ng pagkakataong magpaliwanag kay Selena sa lalong madaling panahon. Pagkatapos maghugas, sumakay ang dalawa sa kabayong may dugong dragon at umalis patungo sa direksyon ng pangunahing tirahan ng pamilyang puti. Ganun pa man, sa pagkakataong ito, nawala ang awkwardness kay Jack nang nakahawak siya sa baywang ni Daniela mula sa likod ng kabayo. Marahil, dahil sa nangyari kagabi kaya napatahimik si Jack. Sa kabaligtaran, naramdaman niyang naninigas at awkward si Daniela sa harapan niya. Hinahalikan ng kanyang pisngi na kulay pink, at ang pamumula niya ay umabot sa ugat ng kanyang tenga. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa ibaba ng bundok at pareho silang bumaba sa kabayo. Young Master Jack, laking gulat ng dalawang bodyguard sa gate sa maagang pagbabalik ni Jack. Si Jack ay dapat na bumisita sa maraming pamilya ng White branch ng mag-isa para pumili ng mga batang master na pupunta sa pangunahing pamilya ng White. Ngunit paano siya makakabalik sa loob lamang ng 20 araw? Isa pa, nagbalik siya ng magandang babae. Ang masikinagulat nila ay sabay silang sumakay sa kabayo. Ito ang pangatlong young mistress ng pamilya Cabello. Nagkataon lang na nakilala ko siya at nailigtas ko siya sa kamay ng mga tulisan.
Gusto niyang pumunta para bisitahin din ang White family, kaya nandito siya sa tabi ko. Nagpakawala ng tuyong ubo si Jack, pilit tinatakpan ang nahihiya niyang mukha. Nagulat ang dalawang bodyguard sa bagong impormasyong ito. Itong magandang babaeng nauna sa kanila ay talagang ang legendary beauty queen ng pamilya Cabello. Ang tao sa katotohanan ay higit na nakamamanghang kaysa sa mga sabi-sabi. Maaari ba kitang pahirapan na dalhin ang kabayong ito upang magpahinga at pakainin siya ng mabuti? Hindi ko siya sasakyan ng mahabang panahon. Si Daniela ay sumisigaw at iniabot ang kabayo sa isa sa mga bodyguard. Tiningnan ni Jack si Daniela at seryosong nagpakilala, "Miss Daniela, hindi kasing lawak at kasing laki ng pamilya mo Cabello ang tirahan namin. Ihatid muna kita sa tatay ko." "Hehe, okay lang. Tingnan ko ang lugar na ito. Ang mga tanawin ay makahinga na katangi-tangi, hindi naman masama, at ang espiritual na enerhiya na nakapalibot sa iyong tirahan ay siksik din." Hindi nakakagulat na ang pamilyang White ay umunlad ng napakahusay at mabilis nitong mga nakaraang taon. Humalaklak si Daniela, sinundan niya ang lakad ni Jack, naglalakad patungo sa tuktok ng bundok. Pagdating pa lang sa plaza sa kalagitnaan ng bundok, nasagasaan ni Jack si Kylie na nakikipaglaro kay Lana at sa iba pa. Nakaramdam siya ng biglaang kasiyahan sa eksenang nasa harapan niya. "Kylie!" Siya ay napasigaw. Napakamot ng ulo si Kylie. Ang kanyang maliwanag at makinang na malalaking mata ay agad na lumiwanag. "Daddy!" Tumakbo siya papunta kay Jack. Buntong hininga. Nakabalik na sa wakas ang lalaking iyon. Napangiti si Fiona nang makita niya si Jack sa plaza. Gayunpaman, pagkatapos niyang mapansin ang pag-iral ng ibang tao na nakatayo sa tabi ni Jack, isang kaakit-akit at magandang babae, agad na nagsalubong ang kanyang mga kilay. Sino yung babaeng katabi ni Jack? Paano bumalik kasama si Jack? Mukhang vixen tong babaeng ta. Don't tell me si Jack found himself a second wife. Agad namang tumugon si Lana, hindi pwede yon. Si Jack is not a callous man. At saka, hindi ko pa nakikita ang babaeng ito dati, at simula nang dumating siya kasama si Jack, I guess she should be one of the masters that Jack picks from the branch families. Nagkataon lang na sumama siya kay Jack. Oh, may katuturan iyon. Tumanggaw si Fiona, pagkatapos ay muli siyang kumunat at sinabing, natural na kagandahan ang babaeng ito, di ba? Hindi maiwasan ni Lana na tumingin sa direksyon ni Daniela matapos marinig ang papuri ni Fiona sa babaeng iyon. Hindi alam kung bakit, si Lana ay nakakaramdam ng pait, at marahil ay nagsaselos, sa kanyang puso. Ang babaeng ito ay mukhang mas bata kaysa sa kanya, mas maganda kaysa sa kanya at ang kanyang balat ay mas malambot at makinis kaysa sa kanya. Nainggit siya, "Hehe, Kylie, miss mo na ba si Daddy?" Kabanata 1247. Binuhat ni Jack si Kylie na tumakbo papunta sa kanya at hinalikan ito sa pisngi, ang kanyang aksyon ay puno ng pagmamahal at pagmamahal. "Ma'am." Iniangat ni Kylie ang kanyang ulo at sinabi sa parang bata na tono, "Sabi ni Mommy ay hihilingin niya sa iyo na dalhin ako sa bayan sa ibaba ng bundok para magsaya sa pagbabalik mo." "Haha, sige, sige. Isasama ko sina Kylie at Mommy para pumunta sa bayan at maglalaro ngayong gabi." Buong pusong tawa ni Jack. "Ito ang anak mo. Ang cute niya at ang ganda." Si Daniela, na nakatayo sa tabi ni Jack, ay hindi maiwasang mapangiti ng awkward sa magiliw na palitan ng ama at ng anak. Oo, Kylie ang pangalan niya. Ngumiti si Jack, hinawakan niya si Kylie at naglakad patungo sa direksyon ni Lana, Fiona, at ng iba pa. "Well, hindi na kailangang sabihin, ang magandang babae na ito, siya ay iyong asawa, tama ba ako?" Siya ay talagang may magandang figure eh. Bago pa maipakilala ni Jack ang iba kay Daniela, pinag-aralan niya si Lana at nagbitaw na may ngiti sa labi. Agad na lumiwanag ang diwa ni Lana, at namula ang kanyang pisngi. Hindi niya ako asawa, alagad niya ako. Lana ang pangalan ko." Mabilis niyang paliwanag. Pagkatapos ng paliwanag, tumingin si Lana kay Jack at nagtanong, "Guro, at ang babaeng ito?" Saka lang ngumiti si Jack at pinakilala si Daniela. Ito ang pangatlong young mistress ng pamilya Cabello, si Daniela Cabello. Ang pamilya Cabello, isa sa 8 pamilya ng Anino. Matapos marinig ang sinabi ni Jack, bumungad sa mukha ni Lana ang pagkagulat. Paano niya naisip na kilala ng third young mistress na si Cabello si Jack at sinundan niya ito pabalik sa White residence? Isa pa, nagkalapit sila ng tingin. Mukhang maganda naman ang relasyon ng dalawa. Oo, tama ka. Nabalitaan ko na ang asawa ni Jack ay ang reyna ng kagandahan. At nang tingnan kita, akala ko asawa ka niya. Hindi ko ine-expect na ganoon din pala kaganda ang kanyang alagad. Hehe, ang pamilyang puti ay maraming magagandang babae, kumbaga. Tumanggaw si Daniela at nagpatuloy.
Halos hindi maitago nila na ang kanyang kasiyahan matapos marinig ang taos-pusong papuri sa kanya ni Daniela. I'm nowhere near a beauty. Nabalitaan ko na ang pamilya Quibelo ay may 3 magagandang anak na babae na kilala bilang 3 ginto. Bulaklak, lahat sila ay sikat sa kanilang kagandahan. Sa palagay ko ang mga nabubuhay lamang sa secular na mundo ang hindi makakaalam ng iyong presensya. Maraming shadow family ang gustong makilala ang sinuman sa inyo. Napangiti naman si Jack sa palitan at lumapit kay Fiona. Ma, how are you guys doing? Everything fine here. Tumawa naman si Fiona. Syempre, maayos ang lahat. Bagamat medyo matanda na kami ni Andrew para magsimulang magsanay ng martial arts, narinig ko mula sa aming mga in-laws na ang lugar na ito ay puno ng espiritual na enerhiya. Kaya, kung nakatira kami dito sa buong taon, maaari kaming mabuhay sa napakatanda. She chuckled at saka nagpatuloy, nako, pumunta rin dito ang pamilya Taylor at gusto ito ng lahat, lalo na ang lolo Taylor mo. Nagplano siyang magretiro dito at hindi na umalis sa lugar na ito. Tumigil ng ilang beses ang puso ni Jack matapos marinig ang sinabi ni Fiona. Isang hindi magandang tingnan ang sumilay sa kanyang mukha. Sina Fiona at Andrew ay kanyang sariling mga biyenan, kaya lohikal pa rin na dalhin sila dito. Ngunit kakaibang dalhin dito si Old Master Taylor at ang iba pang mga Taylor. At pinapayagan ito ng aking ama. Nakasimangot na tanong ni Jack. Napakamot ng ulo si Fiona. Oo, hiniling pa niya sa kanyang mga tauhan na magtayo ng bahay doon para sa ilan sa pamilyang Taylor na taytirhan. Sabi ng iyong ama na dahil hindi kami marami, hindi na ito magiging malaking bagay. At saka, kung ang ilan sa mga batang martial artist ng pamilya Taylor ay nais na mapabuti ang kanilang katayuan, makakatulong sila upang dalisayan ang kanilang mga katawan upang mas makapagsanay sila. Tita, gusto rin ba ninyong magsanay ni Uncle? Biglang naputol ang usapan ng boses ni Daniela. Matapos marinig ang palitan, si Daniela, nang hindi kumukurap, ay lumapit kay Fiona at nagtanong. Ito ay isang gininto ang pagkakataon upang masiyahan ang magiging biyenan niya. Kung gusto nila siya at masaya sa kanya, malamang na magsalita sila para sa kanya sa hinaharap, kung gayon mas malamang natanggapin siya ni Selena. Kabanata 1248. Siyempre, gusto naming mag-training. Buti na lang kahit elementary martial artists. At least lalakas ang katawan namin at hindi sipon o madaling magkasakit. Pagkatapos ng training, tiyak na mas malakas ang kabuoang nilalang kaysa ordinaryong tao. Ngunit, isang mapait na ngiti ang pinakawalan ni Fiona at sinabing, sa kasamaang palad, sinabi ni Jack na matagal na nating lampasan ang edad ng pagiging isang martial artist. Kapag matanda ka na, hindi ka makakapag-train at maging isang martial artist. Hindi lang ito tungkol sa martial talent kundi pati na rin sa ating lumang katawan, hindi ito makatiis sa proseso ng purification. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, ngumiti si Daniela sa kanila. Well, may paraan para magsanay kayong dalawa at maging martial artist. At alam ko kung paano. Hindi napigilan ni Jack na mapasinghap sa impormasyon. Imposible yan. Ano pang paraan ang kailangan mo para magawa mo silang martial artist? Seryoso ka ba? Nakakamangha. Miss Quibelo, may paraan ka ba talaga? Napakahusay kung makapagsanay tayo at maging isa. Naramdaman ni Andrew ang isang sinag ng araw na bumaha sa kanyang matandang kaluluwa nang marinig niya ang mga salita ni Daniela. Tanong niya na baka sa mukha niya ang excitement. Tumango ulit si Daniela para pagtibayin sila, sabay roll eyes kay Jack. Sok. Jack, hindi mo pa nararanasan ang lahat sa mundong ito, di ba? May ipinagbabawal na pool sa pamilya Quibelo. Ang tubig sa loob ng ipinagbabawal na pool na iyon ay isang tunay na kayamanan. Ang kayamanan na ito ay nagbibigay daan sa mga matatanda o mga taong walang kakayahan na magsanay upang maging isang martial artist. Ang tubig na ito ay tinatawag na bone marrow cleansing water. Ano ang kailangan niyang inumin sa kanyang katawan? Maliit at malinis ang tubig. Ang mas kamangha-mangha ay walang mga side effect at sakit. Bakas kay Jack ang excitement na parang kometa. Totoo ba iyon? Ang pamilya Quibelo ay may ganoong kayamanan. Talagang wala sa aking inaasahan. So, ibig sabihin, kapag nainom ng nanay ko ang tubig na ito, makakapag-training na siya at maging isang martial artist. Ang iyong ina ay isa ring karaniwang tao. Isang tahimik na kagalakan ang kumalat kay Daniela sa narinig. Nakangiti siya sa loob. Kung ganoon nga ang kaso, hindi ba't ang ibig sabihin noon ay mapasaya niya rin ang ina ni Jack? Kung tutusin, ang nanay ni Jackie ang magiging biyenan niya. Oo, ang aking ina ay isang karaniwang tao ngayon. Sana ay makapagsanay siya at maging isang martial artist o marahil isang grandmaster sa hinaharap. Kung gayon ay magiging kahanga-hanga. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Jack.
The Bone Marrow Cleansing Water, dahil yaman ito ng Cabello family at nasa bawal na lugar, natatakot ako na baka hindi mo nalang kunin yun, di ba? Tsaka, napakamahal ng tubig na to, hindi naman dapat marami yun di ba? Sumilip si Daniela kay Jack at isang matamis na ngiti ang isinagot, huwag kang mag-alala. Tunay nga, ang tubig na ito ay napakahalaga, kahit na gusto ng iba, hindi ko ito ibibigay. Ngunit dahil nailigtas mo ang aking buhay, at ngayon ay itinuturing na tayong mabuting magkaibigan, kukunin ko ito para sa iyo. Kahit na kailanganin kong nakawin ito, kukunin ko ito para sa iyo. Hindi magandang ideya na magnakaw ka. Bakit hindi mo subukang tanungin ang iyong ama kung handa siyang iligtas ka? Kung hindi pwede, kalimutan mo na lang, ayokong malagay ka sa mahirap na sitwasyon. Jack gave some thoughts to the matter and uttered with a frown. Gayunpaman, narinig ni Fiona na tumabi sa kanya ang mga salita ni Jack at agad na namula ang mukha nito. Pumunta siya sa harap at binaril si Jack ng nakamamatay na tingin, anong kalokohan ang ibinubugbog mo? Matapos sawayin si Jack ay agad niyang nilapitan si Daniela sabay ngiti ng masama. Miss Cabello, wala talagang masama dito. Ang kayamanang ito ay pag-aari ng iyong pamilya kahit na kinuha mo ang ilan dito. Kapag walang nakatingin, ayos lang din. You're the third young Mistress Cabello, may kinukuha ka lang sa pamilya mo, hindi naman consider na pagnanakaw di ba? Dahil ang kayamanang iyon ay mula sa iyong pamilya. Hinawakan ni Fiona ang mga kamay ni Daniela sa kanyang mga palad at hinikayat siya sa sinsero na tono. Sandaling huminto si Fiona bago siya nagpatuloy, at saka, kahit kunin mo, hindi malalaman ng tatay mo at ng iba pa na ikaw ang kumuha, di ba? Kung hindi nila alam, tiyak, wala silang magagawa, at hindi ka rin nila masisisi. Nagpalitan ng tingin sina Jack at Lana sa gilid, hindi alam ang sasabihin. Kung ang isang tao ay kumuha ng isang bagay noong walang tao, hindi ba iyon itinuturing na pagnanakaw? Paano magbubuga si Fiona nang hindi makatwirang loika? Kahit na ang kayamanan ay pag-aari ng pamilya Cabello, hindi ito isang ordinaryong bagay. Ang tubig na iyon ay maituturing na isa sa pinakamahalaga at hindi mabibaylang kayamanan sa mundong ito. Kung ang kayamanang iyon ay dadalhin sa isang auction, maaari itong ipagpalit ng maraming matataas na uri ng mga bato at materyales. Oo, Auntie, talagang tama ka. Nakangiting awkward si Daniela, ngunit tiniyak pa rin niya ang mga manunood, tita, huwag kayong mag-alala tungkol dito. Kukuha ako ng ilan para sa inyo kahit anong mangyari. Talagang hindi ito marami, ngunit tiyak na sapat ito para sa ilang mga tao. Isipin na lamang na ito bilang kabayaran para sa pagliligtas ni Jack sa aking buhay. Hihihi. Oo, tama ka. Napakabuti mong bata na marunong magpasalamat. Kabanata 1249. Ang saya ni Fiona ay parang bulaklak at ang kanyang bibig ay nakakurba sa isang ngiti. Tama, kayo ni Jack ay mabuting magkaibigan, kaya kapag may oras kayo, pumunta kayo sa pamilyang White para magsama-sama. Pretuhin mo na lang itong sarili mong tahanan, bisitahin mo kami ng mas madalas. Ma, ano ang pinagsasabi mo? Ang pamilya Cabello ay talagang hindi maganda ang termino sa pamilyang puti. Sa palagay ko ay hindi angkop ang gayong alok sa ngayon. Hindi nakaimik si Jack sa inasal ni Fiona. Paalala niya sa kanya. Si Daniela naman ay inikat ang mga mata kay Jack at nalungkot na nagpout, hindi ba ako pwedeng bumisita kahit kailan? Napadila na naman si Jack. Siyempre maliban sa iyo, ngumiti siya ng alanganin. Pinag-aralan nila na ang eksena bago niya, hindi niya maiwasang bahagyang sumimangot. Bakit niya naramdaman na kahit papaano ay natatakot si Jack kay Daniela? Ilusyon ba iyon o iba pa? Jack, bumalik ka na. Sa pagkakataong ito ay lumapit sa grupo si Joanne na kasama ni Nash na namamasyal. Yes, Mom. Akala ko malapit nang magsimula ang competition, kaya maaga akong bumalik para doon. Nakangiting sagot ni Jack. Ito, hindi ba ito ang pangatlong young mistress ng pamilya Cabello? Daniela Cabello, tama, pwede ko bang malaman kung bakit ka nandito sa tirahan ng White? Mabilis na nakilala ni Nash si Daniela ng pamilya Cabello. Puno ng pagtataka ang kanyang mga mata ngunit maya-maya ay may nabuong ilang linya sa pagitan ng kanyang mga kilay. Kung tutuusin, hindi maganda ang pakikitungo ng pamilya Cabello sa pamilyang puti. Bakit siya dinala ni Jack dito? Master White. Napatingin si Daniela kay Nash at baka sa mga mata nito ang pagkagulat. Kakaiba, narinig ko si Master White na iyon, nagkaroon ka ng kakaibang sakit at hindi ka pa nakakabangon sa kama ngayon, tama ba? Pero nakikita kong malusog ka, at mabuti ang iyong espiritu. Mahigit isang buwan nang lumabas si Daniela sa pamilya Cabello at tila, wala siyang natanggap na balita tungkol sa mga nangyari sa pamilyang puti, pati na rin ang insidente tungkol sa pag-aalsa ng Third Elder at Lily Lagorio.
Kung mananatili siya sa pamilya Cabello sa lahat ng ito, alam na niya ang balita. Gayunpaman, abala siya sa pagsama kay Jack sa pagpili ng mga master sa mga pamilya ng White Branch, kaya hindi siya masyadong alam sa balita. Napangiti si Nash, hehe, salamat sa anak ko na hindi lamang nagtataglay ng makapangyarihang husay sa pakikipaglaban kundi nakakakuha din ng mahusay na kasanayan at kaalaman sa medisina. Pinag-aralan niya ang kalagayan ko at ginawa niyang panlunas sa akin. Nilinggan ni Daniela si Jack at saka bumalik kay Nash. Teka, ano? Anong ibig mong sabihin? Anak mo si Jack, anak siya ni Master White. Huminga ng malalim si Daniela. Hahaha, oo. Anak ko siya, best son ko at proud na proud ako sa kanya. Siya rin ang tagapagmana ng family head ng White family. Bulalas ni Nash na puno ng pagmamalaki at tuwa ang mukha na para bang ang kanyang anak ang hari ng mundo. Kabanata 1250. Anong problema? Hindi mo alam na anak ko si Jack? Napataas ang isang kilay ni Nash, nalilito sa kasalukuyang sitwasyon. Sinundan ni Daniela ang anak niya pabalik sa White family pero hindi niya alam na anak niya si Jack. Tila walang masamang iniisip ang dalagang ito. Marahil, alam ni Jack na siya ay mabait at walang masamang iniisip, noon lamang niya ito pinayagan na sumunod sa kanya. Hindi ko alam. Hindi niya sinabi sa akin. Pinaikot ulit ni Daniela ang mata niya kay Jack. Sandali lang. Wala ka bang isa lang anak, Lance White? Miss Cabello, ipapaliwanag ko sa iyo personally kapag free ako mamaya, kung bakit hindi ko sinabi sa iyo na anak ako ng padre de pamilya, hindi mo rin naman kasi ako tinanong. Ngumiti si Jack at sumagot. Napangiti si Daniela, akala ko baka anak ka ng isang elder o patronum. Hindi ko akalain na ganoon pala kalaki ang background mo. By the way, Miss Cabello, pwede ko bang malaman kung bakit mo binisita ang White family? Nasabi ni Nash ang mga pagdududa sa kanyang isipan na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Nagkataon lang na nakatagpo ako ng malakas na B** star sa aking paglalakbay, nahuli nila ako at iniligtas ako ni Young Master Jack mula sa kanilang mga kamay. At saka, na-curious ako kung nasaan ang pamilyang White kaya sinundan ko siya para tingnan. Ngumiti naman si Daniela bilang ganti. Sa sandaling ang huling salita ay nahayag, Daniela flip kanyang palad at 2 ikalawang grado elementary spirited damo lumitaw sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Pagkatapos ay ibinigay niya ang mga ito kay Nash at sinabing, Master White, ito ang una kong pagbisita sa pamilyang White at hindi ako naghanda ng anumang magandang regalo. Ito ay ilang maliliit na regalo, sana ay magustuhan mo. 2nd grade elementary spirited grass. Ang 2 matanda na nakatayo sa tabi ni Nash ay bumulalas ng malakas at nagliwanag ang kanilang mga mata sa hitsura ng masiglang damo. Kinusat-kusot nila ang kanilang mga mata, iniisip kung mali ba ang kanilang nakita. Itinuring na ang 1st grade premium spirited grass bilang isang medyo mataas na antas na kayamanan at isang bihirang isa, ito ay angkop para sa mga artista na nasa antas ng demigod o marahil sa mga nasa maagang yugto ng tunay na antas ng Diyos. Para naman sa 2nd grade elementary spirited grass na ito, ang chi energy sa loob ay ilang beses na mas mataas kaysa sa 1st grade premium spirited grass. Ang gayong kayamanan ay talagang hindi ka panipaniwala. Ang mga matatanda ay lumunok sa 2nd grade spirited grass. Masyado bang mapagbigay ang 3rd young mistress na si Cabello? Isang tangkay lang ng masiglang damo ang maibibigay niya, ngunit 2 ang binigay niya. Ito ay masyadong mapagbigay sa iyo. Miss Cabello, ang gayong kayamanan ay napakahalaga para kunin. Naisip ni Nash na ang masiglang damo ay masyadong mahalaga at mahal para tanggapin. Nakipagkamay siya, tinatanggihan itong kunin. Nako, kung hindi mo tinanggap, ibig sabihin ay minamaliit mo ang pamilya Cabello. Ulihim mong iniisip na napakaliit ng regalo. Nagpout si Daniela at kusa na lang naglagay ng galit sa mukha. Pinagpawisan si Nash sa awkwardness. Ang batang maliit na babae ay medyo masyadong dominante, hindi ba? Paano nga ba niya magagamit ang isang provocative method kay Nash? Si Jack naman, tumabi. Pare, tanggapin mo na lang. Kinakatawan din nito ang sinseridad ni Daniela. Sige, kukunin ko. Salamat. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Nash, at saka lang niya kinuha ang masiglang damo. Nilinggan ni Jack si Joanne at sinabing, Inay, siya nga pala, sinabi ni Daniela na ang pamilya Cabello ay may kayamanan na nagbibigay daan sa mga tao na magsanay at maging martial artist nang walang anumang epekto pagkatapos inumin ito. At gagawa siya ng paraan upang makuha ito para sa iyo, at para din sa mga biyanan. Ano, seryoso ka ba? Pero okay lang bang kunin? Sa isang iglap ay napaangat ng mga salita ang mood ni Joanne at nakaramdam siya ng pagkahilo sa excitement. Naisip niya na ang gayong kayamanan ay dapat na nagkakahalaga ng maraming.
Ang pamilyang puti ay hindi man lamang nagtataglay ng gayong kayamanan, tanging ang pamilyang Cabello lamang ang mayroon nito. Talagang hindi niya alam kung paano magpapasalamat kay Daniela para sa gayong kayamanan. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.